Ng bansa si Pangulong Aquino para dumalaw sa APEC Summit sa Japan. Sa kanyang departure speech, nangako ang Pangulo na mas maraming trabaho at investments para sa bansa. Aabot sa 51 ang kasama sa delegasyon ni Pinoy. Pero ayon kay Executive Secretary Jojo Ochoa, magsisiksika ng karamihan sa kanila sa economy class ng eroplano. Tanging ang Pangulo at ang kanyang mga cabinet secretary lamang ang inilagay sa business class. Aabot lang daw sa 16 million pesos ang gasto sa 5 araw na biyahe ng Pangulo sa bansang Japan. Dahil sa mga sinasabing banta ng terorismo, patuloy pa rin ang pagsasanay ng mga otoridad para labanan ito. Di nakaligtas sa mga pulis ang isang babae sa airport nang nagbirong may bomba sa kanyang bagahe. Ilang beses raw inulit ni Zenaida Sangalang ang kanyang biro sa mismong passenger screener ng NAIA Terminal 1. Depensa ni Sangalang, hindi niya alam na bawal pala ang mga ganong klaseng biro. 6 na oras inimbestigahan si Sangalang pero pinakawalan din siya ng PNP Aviation Security Group. Sa showbiz action, imbes na si Hayden ko, ang mommy niya na si Irene ang nakadate ni Katrina Halili sa korte kanina. Nagharap ang dalawa sa Quezon City Regional Trial Court para sa preliminary conference sa kasong libel na isinampa ni Katrina laban kay Irene. Sinabi kasi ni Irene na nilulong ni Katrina si Hayden sa droga. Nagbigay ang magkabilang kampo ng kanilang mga testigo at mga dokumento na gagamitin sa kaso. Sa February 2011 pa magsisimula ang initial trial kung saan tetestigo si Katrina sa prosecution. Ayan ang mga macho! At ito naman ang awitin na para sa inyo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na kinuha sapagkat mapangit. Subalit sa iba, ako ay nainggit. Pagkat lobo nila talagang malupit. Tingnan nyo mga kids. Sa kasing cute kong mga bata, may maganda akong balita. Mga lobong kayaya, nakita na ni Super Makata. Talagang malaki ang pagkakagawa. Baka sila mami magtanong kung sila'y sino kaya. Siyempre ang siyang bida ay si Kung Fu Panda. Black and white na cartoon character. Kilala niyong talaga. Sa Macy's Thanksgiving Day, siya ay pumarada. Ang stars of the Diary of a Wimpy Kid, kanya ring kasama. Paglipad ng lobo, kala niyo'y madali. Daan-daang helpers, dito'y kabahagi. Dapat ay balanse paghawak ng tali. Problema lang nila kung paano uuwi. Taong 1824 sa England, naimbento ni Michael Faraday ang kauna-unahang lobo sa mundo. Korteng pusa ang lobong ito na nagsisilbing daan para magkaroon siya ng instant negosyo. Gumawa si Faraday ng 2,000 na lobo na binenta niya sa Boston's Annual Patriot Day Parade sa London. Ito po si Makatang Gwapo para sa Tutok Lobo. Lipad muna ko! Woo! Ito ang bonggang lipad! Ups! Showbiz action ulit tayo. Humakot na naman ng parangal ang country music star na si Taylor Swift. At Sand Artist Hall of Famer ng talentadong Pinoy, balak sumabak sa tour para ipakita ang kanyang mga obra. Laila Chicadora, ikwento mo. Ang lupet talaga ng powers ni Taylor Swift. Bukod sa ang kinangganda ng 20-year-old na dalaga, siya na rin ang pinakambatang songwriter na binigyan ng parangal sa Broadcast Music Awards sa US. Naiuwi rin ni Swift ang kanyang ikatlong Country Song of the Year para sa kantang You Belong With Me. At bukod pa dyan, nominado rin siya bilang Female Vocalist of the Year sa Country Music Awards kung saan makakalaban niya sina Carrie Underwood, Rebecca McEntire at marami pang iba.
Bumongga rin ang talentadong Hall of Famer at sand artist na si Joseph Valero. Kasamang 4 pang sand artist, sasabak si Valero sa isang tour para ipakita ang mga obra gamit ang buhangin na imported pa sa Middle East. Sa ngayon, 5 pa lang ang sand artist dito sa Pilipinas at ready silang lumaban sa ibang bansa kung magkakaroon ng ganitong klaseng competition. Bonggang Chika, number 3. Winner talaga ang Willing Willie dahil padami ng padami ang audience share nito kada linggo. Mula sa 6.5% noong October 25, pumalo na ang audience share ng Willing Willie sa 11.6 noong Lunes, November 8. Sabi pa nga ng kumpanyang Nielsen, nadaragdagan ang viewership ng palabas dahil lumilipat na sa TV5 ang mga manonood ng ibang channel. 15 hanggang 22% ang audience share na nababawas sa ibang network. Kaya sa ating lahat, congratulations! At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Oras na po para sa aksyon sa kasaysayan ngayon, Huwebes, November 11. Taong 1849, pinabago ni Gobernador Narciso Claveria ang lahat ng apelidong mga Pinoy sa apelidong Kastila. Pare-pareho daw kasi ang pangalan ng mga Pinoy noon. Ang nangyari, si Juan Masipag, naging si Juan de la Cruz na. Yung pala yung dahilan. Taong 1918, natapos ang World War I, sabi kasi ng Germany, ceasefire na. Nag-iwan ng 9 milyong patay at mahigit 21 milyong sugatan ang unang gera. At noong taong 1994, unang napanood sa sine ang Interview with the Vampire. Sinulat ni Anna Rice ang kwento tungkol sa buhay ng isang 200-year-old na vampira sa kanyang kwento sa isang reporter. Bida sa hit na pelikulang ito sina Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas at Kirsten Dunst. At yan po ang ASK. Mga kapatid, may long weekend sa katapusan ng buwan. Iniurong na kasi ng Malacanang sa November 29, Lunes po yan, ang dapat sana ay November 30 na holiday. So November 30 po kasi ay Bonifacio Day. Ayun. At yan po ang 45 minuto ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.